Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ikadalawang kabanata ng Aklat ng Hukom, kung saan kung yung unang kabanata ng Hukom ay nagsasaad ng kung ano yung nangyari, ang ikadalawang kabanata po ay naglalaman naman ng bakit ito nangyari. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, tulungan niyo po kami, samahan niyo kami, turuan niyo kami Panginoon sa aming pag-aaral ng iyong salita. Give us a wisdom, give us open our spiritual eyes, our spiritual ears, O Lord, the preparedness of our heart to know you more through your word. Salamat Panginoon, we give you all glory, honor, and praises in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Verse 1, mula sa Gilgal, nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Sinabi ko rin huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar. Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila paaalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas at ang mga Diyos-Diyosan nila ay magiging pabigat, no? Or mabigat na pagsubok sa inyo. Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ang mga Israelita, kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon at naghandog sila roon kay Yahweh. Ayan, dito makikita natin, ang anghel ng Panginoon ay nagpaalala, ano po? Ako ang nagligtas sa inyo mula sa Ehipto. Talagang pinaalala niya, sabi niya doon, ako ang nangako sa lupain. Nangako ng lupain, pero kayo ang sumaway, no? Hindi nito sinabing hindi ninyo kaya, kundi sinabi niya hindi kayo sumunod, no? Dito po makikita natin na hindi kakulangan ang lakas ang problema ng Israel, no? Hindi yung lakas ang kanilang kakulangan, hindi yun yung problema, kundi yung kakulangan ng pagsunod sa Panginoon. Makikita po natin na minsan sinasabi natin mahina kasi ako kasi ganito talaga yung ugali ko no? Pero ang totoo may alam tayong tama pero hindi natin ginawa, at yun po yung nagiging dahilan ng ating pagkawasak or ng pagkasira or pagkupo. Makikita rin natin sa verse 3 no, yung bunga ng kompromiso, no? Sila yung naging tinik, no, sa kanilang buhay. Ano po itong mga kaaway na hindi nila pinaalis. Ano po? Dahil hindi nila pinalayas ang mga ito, ang mga Kananeo, ang kaaway ang yung kaaway naging kasama nila, ano po. Tapos yung mga Diyos-Diyosan nila, yung naging pang-akit sa mga Israelita. At yung kasalanan ay parang naging normal, no? Naging normal na sa kanila. Hindi na ito naging shocking, naging kakilakilabot, ano po. Kaya dito makikita natin talaga na aral ay ang kasalanang hindi mo talaga inalis sa buhay mo. Ito yung mananakit sa'yo. Ano po? Kaya naman, tayo ay tinuturuan na yung relasyong alam mo, dapat yung alam mong mali, dapat talaga kinakat mo ito, no? Yung mga ugaling hindi tama, dapat pinuputol. At saka yung mga bisyo na nagkokontrol sa atin, dapat po talaga tayo yung magkontrol, tayo yung gumawa ng paraan para ito ay maialis sa atin. So, tandaan natin ang lahat ng ito, yung maling relasyon, yung pag-uugali natin na hindi maganda, at yung mga bisyo, ito yung nagiging tinik, no? At nagiging sagabal sa ating tagumpay. Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at kanilang tinirahan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong
nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit, ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Dito makikita po talaga natin, may sumunod na salinlahi na hindi nakakakilala sa Panginoon. So, ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na wala silang alam, hindi nila kilala si Lord, is wala silang kaalaman o kaya hindi nila narinig ang kwento, kundi wala silang personal na karanasan sa Diyos. Ibig sabihin talaga, napakahalaga po ng personal encounter with the Lord. Ano po, na hindi lang yung dahil narinig mo, hindi lang dahil yung nakita mo or itinuro sa iyo, kailangan talaga maranasan mo talaga, no? Ang pananampalataya hindi na mamana, ito po ay isinisiwalat at isinasabuhay. Kaya naman talaga kailangan para sa ating magulang or sa leader, hindi sapat ang church attendance, no po. Hindi sapat yung Christian, yung family mo. Kailangan makita ng susunod na henerasyon ang buhay or ang buhay na pananampalataya sa anong paraan, sa pamamagitan po natin na tayo po yung mga mas nakatatanda, dapat makita nila sa atin para meron silang gabay na paggagayahan nito. Verse 11, sabi po dito, ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Tinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanilang babala or kanyang babala, kaya't wala silang kapanatagan. Ano po, dito makita natin yung mabilis na pagbagsak nila, no? Iniwan nila ang Panginoon, hindi sila yung iniwan ni Lord, no po. Hindi biglaan ang pagtalikod Nagsimula ito sa kompromiso at natapos sa idolatry, no? Or pagsamba or pagtangkilik sa mga Diyos-Diyosan. Tandaan natin na ang paglayo sa Diyos ay unti-unti, hindi siya yung bigla, no? Pero yung epekto nito ay malala, ano po. Kaya tandaan natin na dapat yung unti-unting nababawasan yung ating panalangin, yung unti-unting nawawalan ng kauhawan sa salita ng Panginoon, o yung hanggang sa maging normal na yung kasalanan po. Ito po talaga yung nagiging sanhi ng ating panghihina sa ating spiritual na buhay. Makita rin po natin dito sa verse 14 to 15 na yung kamay ng Panginoon ay naging laban sa kanila, no? Hindi sila pinarusahan dahil galit ang Diyos, kundi dahil mahal sila ng Panginoon, no? Sabi nga ng Hebreo 12:6, sabi doon, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ano po? Yung disiplina ay hindi tanda ng pag-iwan or pagpapahirap, kundi ito ay tanda ng pag-aaruga ng Panginoon. Kaya naman, kapag may kahirapan matapos ang pagsaway, tanongin natin yung ating sarili. Dapat yung tanong natin is, Lord, ano yung itinuturo mo sa akin? Yan. So sa verse 16, sabi dito, dahil dito ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh, ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit, pagkamatay ng hukom, muli na namang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa, hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Ayan, dito makita natin yung cycle, na kasalanan, pagkaapi,
yung sigaw nila sa Panginoon, then yung Lord magpapadala ng hukom, and then magkakaroon ng kapayapaan. Pagkatapos na mamatay ang hukom, ayan na naman, no? Mas malalang kasalanan. So, dito makikita natin na ang pagsisising dahil lang sa hirap ay panandalian lang. So, kailangan talaga yung pagsisisi ay talagang tunay na pagtalikod. Ano po? Kaya naman talaga dito makikita natin na dapat ay humihingi ng tawad ang tao sa Panginoon dahil nagnanais siya, no, na ma-rescue, na ma-restore, hindi dahil nahuli lang siya, no po. Kailangan talaga yung tunay na pagbabago. Verse 20 sabi dito, kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, sumira ang mga Israelita, no, sa kasunduang ibinigay ko sa kanilang mga ninuno dahil sa pagsuway nila sa akin. Hindi ko na palalayasin ang natitira pang Kananeo sa lupaing iniwan sa kanila ni Josue nang siya'y namatay. Sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos tulad ng kanilang mga ninuno. Kaya, hindi agad pinaalis ni Yahweh ang mga tao sa lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Josue. So, dito talaga makikita po natin, no, hindi ko na itataboy, sabi ni Lord, no. Kaya pinayagan ng Diyos na manatili ang mga kaaway bilang pagsubok sa kanila, bilang salamin ng puso nila, or isang bilang paalala ng kahinaan ng tao. So minsan, hindi agad inaalis ng Diyos ang mga problema dahil gusto niyang baguhin muna ang puso natin. Kaya naman, kung may paulit-ulit na pagsubok sa buhay natin, hindi po dahil ayaw kang tulungan ng Diyos, kundi dahil may itinuturo siya sa atin. Kaya dito sa buong kabanata ng chapter 2 ng Hukom, makikita natin ang hindi ganap na pagsunod ay humahantong sa paulit-ulit na pagkatalo. Kaya naman ito ang babala sa atin, ang kompromiso ay may pangmatagalang epekto ito, no? Dapat yung pananampalataya natin, dapat yan ay kailangan ipinapasa natin sa ating next generation, no? The younger age natin, no? Or dun sa mga kapatiran natin, kapatid, kaibigan, bago natin kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi po yan ipinagpapaliban. Ano po? At tandaan natin na ang Diyos ay nagliligtas, pero nais niya ang tunay na pagbabago, hindi lang yung pag-iyak. No? Hindi lang yung pag-iyak, hindi lang yung pagmamakaawa. Kailangan nakikita sa atin yung tunay na pagtalikod sa kasalanan. Kaya naman, sana po tayo ay may natutunan sa Kabanata 2 ng Aklat ng Hukom at pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli ay kay Jesus ang papuri.